Kumusta mga bata? Para sa ating asignaturang mathematics, pag-aaralan natin ang paksang kabuuan ng mga perang papel at barya. Sa araling ito, inaasahan na iyong matututunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga perang papel at barya kapag ito ay pinagsama-sama. Sa nakaraang aralin ay napag-aralan ninyo ang pagsulat at pagkilala sa mga perang barya at papel ng ating bansa, kung saan ito ginagamit at kung ano ang kahalagahan ng mga ito. Mga bata, balikan natin ang mga perang papel at barya ng Pilipinas. Magsimula tayo sa mga barya. Ang mga barya ay 1 sentimo, 5 sentimo, 25 sentimo, piso, 5 piso, 10 piso, at ang bagong 20 piso. Narito naman ang mga perang papel. 20 piso, 50 piso, 100 piso, 200 piso, 500 piso, at 1,000 piso. Mga bata, paano kaya natin makukuha ang kabuuang halaga ng pera? Halina't magpatuloy sa ating aralin. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel at barya, pagsasamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign bago ang bilang kung piso o higit pa ang kabuuan ng perang pinagsasama-sama at centavos sign naman sa hulihan kung hindi umabot sa 100 sentimo. Narito ang ilang mga halimbawa. Basahin natin. Si Mike ay nakaipon ng pera galing sa sobra niyang baon. Nasa larawan ng mga naipon niya. Magkano kaya ang kabuuang halaga ng kanyang naipon? Magkano kaya ang kabuuang halaga ng perang naipon ni Mike? Alamin natin, mayroon siyang 4 na tigda 25 sentimo. Pagsasama-samahin natin gamit ang addition. Kaya 25 plus 25 plus 25 plus 25. Ang 4 na tigda 25 sentimo ay may kabuuan na 100 sentimo o katumbas ng piso. Mayroon din siyang 4 na tigpipiso. Pagsasama-samahin ulit natin. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ang kabuuan ng 4 na pirasong tigpipiso ay 4 na piso. Mayroon din siyang 4 na tigli 5 piso. Pagsasama-samahin ulit natin, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ang 4 na 5 piso ay may kabuuan na 20 piso. Magkano na lahat ang perang naipon ni Mike? Pagsasama-samahin na natin lahat. 1 plus 4 plus 20. Ang kabuuang naipon ni Mike ay 25 piso. Magkano ulit ang naipon ni Mike? 25 piso. Narito ang isa pang halimbawa. Basahin natin. Kung ang pera ni Ana ay binubuo ng isang 50 piso, 2 20 piso, at isang 10 piso, magkano lahat ang pera ni Ana? Aalamin natin. Pagsasama-samahin natin ito gamit ang addition. Kaya 50 plus 20 plus 20 plus 10. Magkano kaya ang kabuuang halaga ng pera ni Ana? Mahusay. 100 piso. Ang kabuuang pera ni Ana ay 100 piso. Narito ang isa pang paraan upang makuha ang kabuuan ng mga perang papel at barya kapag pinagsama-sama. Basahin natin. Si Jana ay nakatanggap ng isang 50 piso, 3 tig 10 piso, 5 tig piso at 2 tig 25 sentimo bilang sukli. Magkano ang kabuuang halaga ng sukli na natanggap niya? Alamin natin, narito ang mga perang natanggap niya. Isang 50 piso, 3 tig sa 10 piso na may kabuuan na kapag pinagsama-sama 30 piso. 5 tig piso, kapag pinagsama-sama, mayroong 5 piso at 2 tig 25 sentimo. Kapag pinagsama ito ay 50 sentimo. Isusulat natin ito ng 0.50 upang mas mapadali ang ating pagdaragdag. Kukuhanin natin ang kabuuan, kaya 50 plus 30 plus 5 plus 0.50. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay 85.50. Sa pagbabasa ng pera, ang point o decimal point ay binabasa ng at. Kaya ito ay babasahin natin ng 85 piso at 50 sentimo. Yan ang kabuuang sukli ni Jana. Basahin muli natin.
85 piso at 50 sentimo. Tandaan natin mga bata, sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel at barya ay ginagamit ang addition. Tayo ay naglalagay ng peso sign bago ang mga bilang. Kung hindi umabot sa 100 sentimo, binabasa ito na sentimo at isinusulat ang simbolo na centavo sign pagkatapos ng bilang. Gumagamit naman ng tuldok ang piso sa sentimo at binabasa naman itong at. Tandaan natin na kung ating isinulat ang sentimo, pagkatapos ng tuldok, hindi na natin kailangang gamitin ang simbolo ng sentimo sa hulihan. Para sa inyong gawain, bilangin at isulat ang kabuuang halaga ng sumusunod na perang papel at barya. Para sa unang bilang, ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay 60 piso at 50 sentimo, tama ka. Para sa ikalawang bilang, ano kaya ang tamang sagot? Mahusay. 25 piso. Para sa ikatlong bilang, ano kaya ang tamang sagot? Mahusay, 75 sentimo. Lalagyan natin ng centavo sign sa hulihan dahil hindi ito umabot sa 100 sentimo. Para sa ika-4 na bilang, ano kaya ang tamang sagot? Magaling! 10 piso at 50 sentimo. Para sa panghuli at panlimang bilang, mahusay, 70 piso. Nakuha ba ninyo lahat mga bata? Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!